My love? Hi, love. Welcome. Halika, maupo ka muna. My love, are you okay? Just yesterday, I told you he might be a con man. Now pumunta ka sa birthday ng auntie niya after what I told you? Seems you don't care about what I say. It's not like that. Gusto ko lang bumawi sa nagawa kong pagkakamali sa photo incident. Maniwala ka. You went there pero pinagtabuyan ka nila. Bakit ito ba ang sinabi sa'yo ng auntie ko? My love, just listen. Huwag mong masamain ang ginagawa ng auntie mo sa'yo. Ang mga tulad nila ay mga taong mapagsamantala at gagawin ng lahat makuha lang ang gusto nila. Nakakatakot silang mga tao. Ang mga taong yun, hindi dapat pagkatiwalaan. Evet, maybe you're right. Hindi ako dapat nagtiwala. What happened? May ginawa ba siya sa'yo? Wala naman. Wala siyang ginawa. Nakita ko lang na hindi siya ang taong dapat pagkatiwalaan. Alright, then why did you let him stay? Bakit hindi mo pa siya tanggalin ngayon din? Don't worry. Pagkatapos ng competition, aalis na ako. Is eavesdropping one of your talents too, huh, Chef? Ano pa ba ang mga pwede mong gawin ngayon? Huwag mo akong itulad sa'yo, Doc, na napaka-misteryoso ng pagkatao. Ano pa bang hindi namin nalalaman tungkol sa'yo? What are you trying to say? May kailangan ka ba? Bakit ka nandito? Wala naman. Gusto ko lang ipaalam na galing akong job interview. Good night din. You see that, honey? Ginagawa niya to para guluhin niya tayong dalawa. I need to go now. Dahil sa photo scandal na yan, kailangan kong bigyan ng atensyon ng program ko. Ipangako mo sa akin, huwag mong itatago sa akin ano man ang gagawin ng taong yan. Naintindihan mo? Promise me. See you. See you. Masasabi kong naitaboy na natin ang mga taong kasamang lumitaw ng babaeng yon. Ay, Abla Sultan, bakit ang aga mo namang magalit? Malamang nagpasa na yun ng resignation letter at inaasikaso na lang mga papeles niya. Kailangan pa ba niya ng resignation documents? Ang sasabihin lang niya naman ganito, I quit. Firat. Ay, Abla Sultan, natural kailangan niya ng resignation documents. From high society restaurant, pupunta sa kebab shop. Ayun lang, parang compulsory service, di ba? Nako, hindi. Sa totoo lang, hindi komportable ang pakiramdam ko. Hindi pa ito dito natatapos. Mukhang hindi pa talaga ito nagtatapos. Nagsisimula pa lang ang palabas. Ano bang kalokohan ang pinagsasabi mo diyang Gulindam? Tingnan mo, hindi kalokohan ang sinasabi ko. Tumingin ka sa labas. Napakaganda at napakakulay, di ba? Tingnan niyo. Lahat ng kabahayan dito, cozy and beautiful as you can see. Ay, pasensya na, sister. It's all right. The people here are full of life. Sino ba yung babae? Sila yung mga taong nagsusumika para sa pang-araw-araw na ikabubuhay. Mga kababaihang may malalaking puso. Mapagtiis, masisinop at malalakas na babae. Ganyan sila lahat dito. Kaya naman, naisip kong kailangan nila ng gabay at makakatulong sa kanila. Gusto kong kayo ang maging saksi ko dahil nakapagdesisyon na akong maging katulong niyong lahat sa pag-ahon niyo sa kahirapan. Halika na, ang tagal naman niya. I'm starting a support campaign for all the women in need. Women who have financial difficulties. And our motto is, we are united. We are united. Is everything okay, Uncle Turhan? Everything is good, my dear Nas. We love the food. Okay, good. Welcome, sir. Thank you. Please enjoy the food.
Welcome to our restaurant, sir. Anything you like? Hindi ako kakain. Kung gano'n, anong gusto mong inumin? Hindi ako uminom. Kung gano'n pala, mapipilitan akong paalisin kayo. Hindi ako aalis. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko nakakausap si Thailand Gunibakan! Hindi nyo kailangan sumigaw dito. Nakakaabala kayo sa mga customer. Teka lang, ano bang nangyayari dito? Pwes, hinihintay ko ang fiancé mo dahil sinira niya ang buhay ko. What do you mean? Halika na, sir. Umalis na po kayo. Ano ba? Bitiwan mo nga ako! Sir, Sabi ko, hindi ako aalis pakiusap. dito. Umalis na Kailangan ko kayo. makausap si Dr. Love. Sir, ano ba? Bitiwan mo nga ako. Sabi ko, gusto ko siya makausap. Nakikiusap ako, sir. Mabuti pa umalis na kayo ngayon. Gusto kong makausap si Dr. Love. Hihintayin ko dito ang fiancé mo. Nagkakagulo sa taas. May lalaking dumating na nagwawala. Bakit naman? Hinahanap niya si Mr. Thailand. Ala, naku naman. Teka lang, pupuntahan ko. Aakit lang ako. Naku, Here you are. papunta ba siya rito? Baka naman, hihingi siya ng sorry sa harap ng maraming tao. Sila, ang mga babaeng tulad nila na hikahos sa buhay. At nangangailangan ng tulong at kalinga. Kaya naman, kailangan natin silang bigyan ng pansin at atensyon para sa mga kababaihan. Kaya naman, Ano daw? Yvette! Tayong lahat ay iisa! We are united! Para sa kaunlaran, dapat magkaisa! Take a look at that photo carefully. What do you see? Masaya. Masaya kami. Well, hindi madalas. Mr. Thailand, actually, hindi ako sure kung tama ba ang decision ko. Paano kung mali ako? As I've said before, ang pag-aasawa ay panghabang buhay, Miss Begum. Akala ko ba hindi ka pa handa sa ganitong sitwasyon? Did you change your mind? Hindi. Hindi naman. Naguguluhan lang ako. Parang hindi ako sure sa decision ko. Para bang may boses na nagsasabing bigyan ko pa ng chance. Evet, you need to decide. Ngayon pa lang, kailangan mo nang umpisahan. Yan ay kung gusto mong magkaroon ng peace of mind. Gusto mong sunugin ko ang photo? It's for you to decide, Miss Begum. Kung hindi, ay lalabas na inuutusan kita. You've done what is right for yourself and took a step. Pati ba ang mga ito? Tulad ng sinabi mo, naging magaan ang pakiramdam ko. Ano kasi, lagi niya akong tinatawagan. Binablock ko na ang number niya pero gumagamit siya ng ibang number. Isa pa, pakiramdam ko obsessed siya sa'yo kaya mag-iingat ka. Don't worry about me. Walang makakalapit sa akin unless papayagan ko. Tandaan mo, kahit anong mangyari, huwag mo ding hahayaan na makalapit siya sa'yo. Kahit ano pa man ang gawin niyang pakiusap. Wala akong sasabihin kahit anong mangyari.
Ano nangyayari dito? Si Ferhat kinakausap ang lalaking to na nagwawala kanina sa terrace ng restaurant. Pakiusap lang. Pwede bang makinig muna tayo sa sasabihin ng tao? Ano bang problema mo? Handa akong makinig sa'yo. Hindi kayo ang gusto ko makausap. Ang taong gusto ko makausap ay si Dr. Love. May maayos akong karelasyon. Meron kami mga pangarap. Pero sinira niya ang relasyon namin simula nung dumating siya. Gusto kong malaman kung bakit pinaghiwalay niya kami ng girlfriend ko. Sinasabi mo bang naghiwalay kayo ng girlfriend mo dahil sa kanya? Oo, tama ka! Huwag ka mambintang kung ikaw ang may gawa. Malay ba namin kung anong ginawa mo para iwan ka? Wala akong ginawa sa kanya. Maniwala sana kayo sa Please lang, akin. umalis ka na ngayon sa restaurant ko dahil nakakaabala ka. Kung hindi ka aalis, mapipilitan akong palabasin ka. Paalisin Teka ka na lang, nga. sandali Mr. Candemir. Hindi niyo ba nakikitang nagdadalamhati siya at hindi ba kayo Teka, marunong wait maawa? lang. Kahit ako gusto ko marinig kung anong sasabihin niya. Yusuf, halika, sumama ka sa akin sa kusina. Kung ayaw niya ako ang makikinig sa'yo, send them. Nag-iisip ka ba? Halika na. Papabayaan mo siya magstay dito? We don't even know that guy. Matino ba siya? Isa pa hinahanap niya sa Thailand. Paano kung may gawin siya masama? Yung pinagkakatiwalaan mong fiancé may ginawang mali sa tao. Naintindihan ko kung ayaw mong malaman pero wala akong magagawa dyan. Hindi niya magagawang manakit. Obviously, ang taong yan na may ginawa kung bakit siya iniwan. Ah, ibig sabihin siya agad ang may kasalanan. Oo, siya may kasalanan. Ang lalaking yon hindi kayang kontrolin ang kanyang sarili kaya may ginawa siya sa girlfriend niya. Kung ganun, inosente pala ang fiancé mo. Oo, inosente siya. Thailand only wants everyone to be happy and to do no harm. Sige, sumama ka. But go ahead, listen to what he has to say. Ewan ko sa'yo. Bakit, Naz? Are you afraid to know the truth? Bakit naman ako matatakot? Malaki ang tiwala ko kay Thailand. Halika't sumama ka. Kung malaki nga ang tiwala mo. Dahil kung tama ka nga, wala ka nang maririnig sa akin tungkol kay Thailand. Okay, sige. Let's go. Ano ba pinagsasabi niya? Ano daw? Kami daw mga taong naghihirap na handa niyang tulungan? Tingnan nga niyang itsura niya kumpara sa akin na may sariling restaurant. At bakit ako hingi ng tulong sa kanya? Matagal na ako nakatayo sa sarili kong mga paa. Ang kapal naman ng mukha niya. Huwag na huwag siya lalapit sa akin. At makikita niya, sobra siya. Ang lakas ng loob niya. Sino ka? Ay! Surprise! Ano naman ang nangyari sa'yo? Ay, Habla Sultan, sikat ng pamilya natin ngayon. Hindi natin alam kung kailan tayo madyadyaryo. Kaya naman dapat maingat tayo sa mga isusuot natin. May dala rin ako para sa'yo. Aayusan kita ngayon para galing sa itsurang Miss Harriet papuntang Miss Hindi, Firdevs. salamat na lang. At isa pa, ayoko ng Harriet o Firdevs dahil marami na akong problema. At ayoko indagdag pa ang problema nila. Ay, Habla Sultan, alam mo tama ka nga dyan. Sila sumuko na sa mga problema nila at miserable ang mga buhay kung ikukumpara natin sila sa'yo ngayon. Pero, tingnan mo. Heto. Ito ang magiging outfit mo for today. Tandaan mo, ito dapat ang suot mo para pareho tayo. Ay! Gulindam, hindi ko kailangan magsuot ng ganito. Tapos na ako sa ganyan. Kontento na ako sa buhay ko sa ngayon. Gulindam, ano ba? Ay, kakaiba ka talaga, babae ka. Okay, kung ayaw mo niyan, ito na lang. Oh, eto. Oh, ito na lang isuot mo. Sige na, subukan mo lang. Sige na. Tumigil Sige ka na, naman. Gulindam. Sa Habla Sultan, subukan mo lang ang isang to. Pagbigyan mo na ako. Sige na. Ito pa, gusto mo, ha? Siguro naman ayaw mo magmukhang mahirap sa harap nilang lahat, di ba? Kakasubok na maging maayos, lalong naging pangit. Ano bang nangyayari sa'yo, Gulindam? Ha? Ano ba itong mga to? At bakit parang hinakot mo lahat ng laman ng kabinet mo? Kunin mo yan. Alam mo, dapat hindi ka ganyan. Alam mong hindi ako magkakaganito kung hindi dumating yan si Feza at nagsalita at pinagmukha tayo mga talunan. Kaya sabi ko sa sarili ko, hindi ka talunan tulad ng sinasabi niya. Ipakita mo sa kanya, Gulendam. Humanda siya. Kapag dumating dito ang mga taga-media, ang mahalaga, nagmukha akong mayaman. Ay, bakit sa akala mo ba? Sa suot mo, nagmukha ka ng mayaman at kagalang-galang, ha? Ha? Gumisip ka nga sa katotohanan dyan. Ay, alam mo, ang tawag dito ay semi-celebrity syndrome. Hindi ka sikat pero hindi din siya sikat. Nasa gitna ka lang at nag-feeling famous. Habla Sultan, wait lang. Wala ka naman sigurong balak na i-share to sa social media dahil kung hindi, sigurado ako mapapahiya tayong dalawa. Isishare ko, Gulindam, makikita mo. Eh di isuot mo na rin to! Sige na, Habla Sultan! Oh, I've freshened up. Pwede mo ba akong igawa ng chamomile tea, please? Sure, madam. Yes, hello? Miss Feza? Yvette, that's me. We're calling from the heart of the
economy program. Economy Heart Program? Evet, Miss Feza. Regarding what? Gusto ko naming maging guest. You want me to be your guest? Evet. Sure, I agree. Siguro naman, ang topic ay tungkol lang sa world markets at related dito, hindi ba? Miss Feza, gusto ko sana naming isama sa program kung saan kasama ang kebab owner na si Miss Sultan na sinusuporta. Sino? Which woman? Si Miss Sultan na tinutukoy ko. Ano naman ang kaugnayan niya dito? Iniisip namin madalas niyo siyang nakakausap, kaya naman. Oo naman, madalas nga, kaya tatawagan ko siya ngayon din. Pero ano naman ang masasabi niya tungkol sa economy program, hindi ba? Magiging masaya kami kung makakasama kayo sa program. Okay, bahala kayo. Hintayin niyo na lang ang tawag ko. Salamat sa invitation. Okay, Miss Feza. Hello, Abby. How are you? I'm fine. Sino yung Feza? Taga-economy program ba yung kausap mo? Yung kausap ko? Oo, mga taga Heart of Economy nga ang tumawag. Gusto nilang i-guest ako bilang Business Person of the Year para siguro pag-usapan ng world markets at mga bagay-bagay tungkol dito. For God's sake, Feza, ikaw ang taong natutulog lang tuwing yearly financial meeting natin. Ano naman ang sasabihin mo tungkol sa economic program? Ganyan ba ang tingin mo sa akin, Abby Hazim? Yun ang araw ng pagdadayet ko. Sobrang bumaba ang sugar ko. Ano naman ang magagawa ko? Okay, naintindihan ko. Sige. Sa anumang paraan, kailangan kong makonvince ang babaeng yun by hook or by crook. Ay, hindi ako makapaniwala. Para silang kumunoy na pilitin mo man na umalis, ay hihilahin ka pa din pa ilalim. Ay, bahala na. Si Bego may admirer ni Thailand. Ang salita niya ay parang isang utos. Kahit ang pagpapakasal namin, gusto niya ikonsulta. Nagpunta siya kay Thailand, dala lahat ng pera niya. At doon nagsimula ang problema namin. Unti-unting lumayo sa akin si Bego. Paano mo naisip na kasalanan lahat ito ni Thailand? Baka naman hindi talaga sigurado sa'yo ang girlfriend mo. Naghahanap kami ng bahay online at naghihintay na lamang ng tamang oras. Ini-imagine pa namin na may mga gamit na kami sa bahay na napipili namin kahit nakatuwaan lang. Naghihintay na nga lang si Begum na alokin ko siya ng kasal. Tapos bigla na lang gusto niyang makipaghiwalay sa akin. Iniiwasan niya ako. Tapos pinagtataguan niya na ako. Ayaw niya ako kausapin. Kaya sa tingin ko, pinipigilan siya na mag-usap kami para hindi magbago ang isip niya. Kaya naman sinubukan mo kausapin si Thailand pero hindi mo siya mahanap. Tama ka. Yan nga ang sasabihin ko. Yan nga ang nangyayari. Para bang isa siyang may mataas na katungkulan sa gobyernong hindi mahagilap. Kaya nagpunta ako dito ngayon at iniisip na pupuntahan niya ang girlfriend niya. Something is missing in your story. Imposible na siya ang dahilan. Baka naman matagal na kayo may problema na hindi mo lang nakikita. Anong klaseng problema? Mag-aaway kayo at magsisigawan, pwede ding hindi magpansinan. Pero hindi yung bigla ka nalang mawawala ng walang paalam. Minsan hindi sapat ang pag-uusap kung ayaw naman makinig ng isa. Kung sa umpisa pa lang sarado na ang isip mo, wala talagang mangyayari kahit anong paliwanag ang gawin. Lahat may karapatang isipin ang gusto niya. Hindi naman pwedeng lahat paniniwalaan mo agad. Ang totoo kasi niya... Teka muna, Yusuf. Inisip niya muna dapat yan bago niya ginawa o kaya kinausap niya muna si Yusuf. Tama ba? Siguradong pinigilan siya ng peking doktor na yan. Ganito Teka, kasi Yusuf, yan. anong gagawin niya kung makakausap niya ang girlfriend niya? Anong gagawin? Sige, let's go and ask her then. Ewan ko sa'yo. Ayaw mong makinig. Paniwalaan mo ang gusto mong paniwalaan. Total, ayaw mo namang makinig eh. Walang sense ang sinasabi mo. Sa tingin ko, ayaw mo lang makita ang totoong mukha ni Thailand. Lalabas ng totoo kapag nakausap natin ang girlfriend niya. Okay, sige, payag ako. Halika, hanapin natin siya. Halika! Yusuf, halika, sumama ka. Oo, sasama ako. Sebnem, ikaw nang bahala sa bag ko. See you, Miss Begum. Goodbye, Mr. Thailand. Bye. Attila, Yes po, Sir Thailand. ang gusto ko, bantayan mong maigi si Miss Begum. Dahil kapag nakipagbalikan yan sa boyfriend niya, tiyak na masisira ang ratings ko. Yes, sir. Gagawin ko po yon. Ang lahat ay mawawala sa akin. Pati ang pangalan ko ay masisira na rin. Madudungisan ang pangalang Thailand ko ni Bakat. Hindi ako makakapayag, sir. Gagawin ko ang lahat. Babantayan ko siya na parang isa akong agila. Matagal ko nang gustong sabihin.
Pero madami akong naririnig na sinasabi mo tungkol sa pagkatao niya. Paano ko sasabihin na ang taong kanasusuklaman mo ay walang iba kundi kapatid ko? At sa tingin mo, tama na hindi mo ito sabihin sa akin? Pansamantala. Hindi ko intensyon na lokohin ka, Sevi. Hindi naman ako espiya ng kapatid ko. Pero bakit tinulungan mo ang abi ko? Dahil sa'yo. Isa pa, sabi mo mabuti naman siyang tao. Ang abi mo, mabait din ba siya? Hindi naman talaga siya masama. Puno lang siya ng ambisyon, ng galit. Bakit hindi ka nagtatanong kung bakit nandun si Mirza sa office? Dahil alam kong hindi siya magnanakaw. Alam kong mali ang pagpasok doon. Pero hindi din tama ang ginawa ng abi ko. Nakakulong na sana si Mirza kung hindi mo binigay yung footage. Sevi, pwede bang tungkol sa atin naman ang pag-usapan natin? Walang tayo, Bora. Wala tayong dapat pag-usapan. At bakit naman wala? Ang abi mo at abi ko, mortal silang magkaaway. Dahil ba doon hindi pwedeng maging tayo? Hindi lang yon, pero isa lang yon sa dahilan. Dinala ko ang footage para sa'yo. Hindi para sa kanila. Para hindi ka malungkot. Okay, pero naipit ka naman sa sitwasyon. Walang sino mang dapat malungkot. Tingnan mo nakapaligid sa'yo. Mayroon bang masaya? Okay lang maging malungkot dahil sa pagmamahal. Bye, Bora. Mag-enjoy po kayo. Thank you. Tingin ko, mukhang tayong dalawa ang ipinunta niya dito. Hello, ladies. Good to see you again. Anong ginagawa mo dito? Narito ka ba para manggulo na naman? No, I just want to give you this gift. Ano yan? Macaron. Masarap kumain ng matamis habang nag-uusap tayong dalawa. Pero hindi nga, kumakain ka ba ng macaroni? Mag-iingat ka dyan, malakas kumain yan. Hindi siya macaroni, kundi macaron. Isa itong pastry. Almond cookies lang naman to na mukhang rainbow. You are very funny. Pasensya na, Miss Feza, pero ayaw kitang kausap matapos ang nangyari kaninang umaga. Oh, come on, Miss Sultan, my dear. Sayang naman ang name mong Sultan kung hindi mo ako pagbibigyan. Isa pa, may importante akong sasabihin sa'yo. Huwag mo sana akong bibiguin dahil masasaktan ako. Okay, sige, maupo ka. Thank you. Masarap ang macaronis kung may kasamang tsaa. All right, Mr. Candemir, thanks. Oh, bakit? Nandito ka, Ergin. Aga mo ah. May nangyari ba? Wala naman. Ang totoo kasi niyan, hinahanap ko si Firat. Dapat tumawag ka muna sa akin bago ka pumunta para hindi ka na nag-abala. Mas gusto ko yung kaharap kita eh. At gusto ko lang din na matiyak kung okay ka lang ba. Very well. Pwede bang magkape muna ako rito ha? Ay naku, bad timing. Okay, sige, wag na. Bad timing ba ang dating ko rito? Eh, hindi naman ikaw yun. Kundi dun sa... kararating lang. Sabnam! Sebnem! Tumuloy kayo.
What a pleasant surprise! Welcome, girls. Thanks. Thank you, dear. Sige, take their order, Mr. Candemir. Good day, Miss Sultan. Ganon din sa'yo. Salamat. Evet, Miss Feza, kanina ka pa dyan hindi mapakali. Bakit hindi mo sabihin kung anong sadya mo sa amin? Ang sasabihin ko ay mas pabor ang interes para sa inyo kumpara sa akin. Masama ba yan? Sa pananalita mo, para bang hindi maganda yung sasabihin mo? Ay naku, hindi. Hindi. Yung totoo, sobra-sobra ng paghihirap namin dito. Wala nang puwang kung bibigyan mo pa kami, kaya wag na, no? Hindi. Nagkakamali kayo ng iniisip. Gusto ko lang sanang itanong kung gusto mong sumama sa akin sa paglabas sa TV. Yan ay kung gusto mo lang. Ano? Anong sabi mo? Hindi naman ito parang paparazzi thing lang. Inimbitahan nila tayo sa TV para pag-usapan natin ang tungkol sa economy program. Economy ba ka mo? Saan galing ito? Kasi ang alam niya lang ay salita ng mga mahihirap. Doon, matitiyak kong eksperto siya. Sa economy, ewan ko lang. Please, huwag muna kayong tumanggi. Gusto lang nila kayong makilala at bigyan ng kaunting tulong. Simula nang makita nila kayo sa newspaper na kasama ako. Hindi ba maganda ito para sa inyo dahil kayo ang mauunang matutulungan? Isa pa, gusto lang din nilang malaman kung ano pa ang maibibigay nilang improvement para sa inyong lahat na nakatira dito na katulad ng kalagayan niyo. Ibig sabihin kami ang mauna. Yvette, hindi ba maganda dahil makikita nila tayong dalawa at mapapanood sa TV? Tingin mo ba hindi kita papatulong babae ka, kaya mabuti pa umalis ka na? Uy, ano ka ba? Abla Sultan. Hindi ko gusto makasama ka sa TV program at hindi ko gusto makasalo ka sa isang baso. Hygienic yung pinagsasabi mo, pero okay na sa akin ang makasama ka sa TV program na lang. Akala ko pa naman may laman ng utak ng babaeng to. Ewan ko ba kung bakit kinakausap ko pa to? Ano bang ibig sabihin niya at wala akong maintindihan? Ano gusto mo? Ipaintindi ko sa'yo? Umalis ka na bago pa maging puti ang pula mong buhok. Okay, sige. Yung color red, yun ang masarap dyan, kaya sana yun ang una mong tikman. Sana pag-isipan mo ang offer ko, Miss Sultan. Bilisan mo, umalis ka na. Tandaan mo, maghihintay ako sa kasagutan mo, kaya bilisan mo. Ayaw mo tumigil, ha? Goodbye, au revoir. Pwede bang alisin mo yan sa harap ko? Ipamigay mo sa mga kapitbahay sa labas. Let's go. In fairness, magandang taste niya sa pagkain. Yusuf, sigurado ka bang dito siya dumadaan pa uwi? Oo naman. Sigurado akong dito ang daan niya. Huwag kang mag-alala. Tutulungan ka namin para makapag-usap kayong dalawa. Ewan ko bakit pa ako sumama. Pinagtitinginan na tayo ng mga tao. Para tayo mga batang palaboy na may hinihintay na babae dito sa kanto. Bakit ba? Natatakot ka na ba? Na malapit na nating malaman ang totoo. Nai-stress ako pag kasama kita. Hindi mo kailangan ma-stress kapag kasama mo ko, kundi kawawa ka. Paano naging kawawa? Bakit pa kasi ako sumama eh? To see the reality, my dear. Teka, ayos lang ba kayo? Hindi, okay lang. Bakit si Tylan ang bukong bibig mo? Naz, please. Teka, ayan na siya. Begum! Mahal ko! Tumakbo! Dali! Begum! Habulin natin! Begum! Ano ginagawa niyo? Tumatakbo! O, teka, sandali! Takbo! Sandali! Nag-bill out na sila. Sebo! Candemir. Kailangan ka pa ba naming tawagin? Malapit na kaming umalis pero hindi ka man lang lumapit. Alam niyo naman, sobrang busy ko dito sa restaurant at madami pa akong inaasikaso. Baka gusto mong umupo. Okay, alright. Oo nga pala, nagustuhan niyo ba ang food namin dito? Ay, oo naman. Maybe next time I will bring my kids here too. My kids will love it. I'll bring them too. How nice. Sebo, wala ka bang nababalitaan? Tungkol saan? Engagement. Ibig kong sabihin, kasalan. Paano Hindi niya mo ba ito nabalitaan? mababalitaan? Sobrang busy niya. Katulad ka pa rin ng college tayo, walang time makipag-date, puro studies lang alam. Tama ka. Totoo. Hindi nga kayo pumapasok sa class, di ba? Tapos kinokopyahan niyo lang yung notes ko. At least nakagraduate kami.
Di ba yun naman ang importante? At ngayon naman, heto nga, may mga asawa at mga anak na kami. Hindi katulad mo, my dear. Ikaw, Oo nga. ano bang plano mo sa buhay mo? Huwag ka sanang ma-offend. Sinasabi lang namin to dahil alam mong love ka namin. Alam ko naman. Ramdam na ramdam ko nga ang love niyo sa akin. Look, out of curiosity lang na tanong. Kasi hindi mo lang ba naiisip na mag-asawa na? Hindi ka ba nahihirapang mag-isa? Come on, girl. Sino may sabing mag-isa lang ako, ha? Parating na siya, oh. Hi, darling! Over here! I'm here. Begum! Teka lang, sandali! Begum! Bakit naman kasi ganyan ang suot-suot mong damit? Kung alam ko lang na mangyayari to, di sana nakapaghanda ako. Mukhang may away dun, ah. Saan? Puntahan natin. Okay. Kung mag-drive. Anong masasabi mo, Miss Engineer? Gusto ko malaman, maganda ba ang kinalabasan ng buong project ko? Evet, mabuti naman at naintindihan mo. Oo nga. Importante ang Oo nga. chemistry. Mabuti pang balikan natin ang projects. Oo, mabuti pa nga. Doon tayo. Ano ba yan? Teka, saan siya nagpunta? Baka doon, baka isa sa mga bahay dito kasi nasundan ko siya dati. At ang alam ko may bahay ang pinsan niya malapit dito. Maghihintay na lang ba tayo dito? Hindi ah. Doon ka na lang pumunta. Yusuf, doon ka sa kabila. Doon naman ako. Maghiwalay tayo. Tawagan Okay, tayo. Bilis! Teka lang. Sige po. I hope you don't mind. We just want to know you more since ikaw ang first boyfriend ni Sebo. Gusto sana namin makilala ng lubusan ng lalaking nakabihag sa puso ng friend namin. Ganun ba? Oo naman. Oo, walang problema. How did you meet? Dahil sa Dito. kaibigan ko. Pumunta kami ng kaibigan ko dito, kaya nakilala ko siya. Evet. Who acted first? Si Sebnem. Ay, hindi pala. Siyempre ako. Siyempre naman ako, di ba? Paano ka naman nag-propose? I mean, you know I love stories like this. I think it's private and actually I just want to keep it between the two of us. Come on, Sebo. Hindi naman kami iba. Just for the sake of our friendship, hindi naman siguro masamang magtanong. Sige Okay. na. Ganito kasi yun. Unang... Unang kita ko pa lang sa kanya, hindi na siya agad maalis sa isipan ko. Ang mga mata niya, sobrang nakakabighani. Isa pa, napakatalino niya. Sobra niyang napakatalino. Lahat kaya niyang gawin. Kahit mag-isa pa siya. Tatapusin niya. Lahat ng yun, ang mga bagay na nagustuhan ko sa kanya. Kaya sinabi ko sa sarili ko, gagawa ko ng paraan para may dahilan ako na bumalik dito. Gagawin ko ang lahat-lahat. At yun nga. Very nice. Very nice. How romantic.
Ay, buti nakausap kita. Mufit, nandito na ang order mo. Salamat po. Naging klase lang sila, hindi na nila tayo pinapansin. Nakita mo ba yung suot ni Gulendam? Ang sabi, lalabas daw sila sa telebisyon. Ay, ganyan talaga kapag may backer kang malakas. Hindi na nakakakilala. Makikita na lang natin sila nasa internet o kaya naman nasa telebisyon na lang. O ikaw, Dorie, tahimik akong tao. Pero maiksi lang ang pasensya ko. Hindi ba totoo naman? Nakatanggap ka ng donasyon galing sa mayaman. Sa katunayan, laman ka ng internet ngayon. Di ba may gustong magpakasal sa'yo dati? At nag-alok kami ng tulong sa'yo. Pero hindi mo ito tinanggap. Tapos may lalaking dumating na may dalang bulaklak. Hindi ba tama ako? At ano naman ngayon ang gusto niyong palabasin, ha? Malinaw naman ang lahat. Ang auntie ng babae kasama ang buong pamilya niya, suportado kayo pinansyal. Kaya ngayon wala na kayong utang. Wow, ang sarap ng buhay niyo. Si Firat ay sa anak at ikaw naman sa tatay. Kaya lahat kayo masaya. Pasalamat ka, Figen, dahil magkapit-bahay tayo. Dahil kung hindi, makakatikim ka sa mga sinasabi mo sa akin ngayon. Ano ba yun, Abla Sultan? Ano bang nangyayari rito? Tingnan mo ang itsura porket lumabas lang sa telebisyon. Inggiterang to? Ano nakakatawa ngayon? At ano ngayon kung ganito ang itsura ko? Hindi katulad mo. Sa sobrang siba mong kumain, wala nang kumakasyang damit sa'yo. Ay, hindi ka na pwedeng magsalita sa kanila. Simula nang magkapera ang mga yan ay hindi na natin sila kayang abutin Pwede pa. bang tumigil ka na? Sumusobra na yung bibig mong babae ka, ha? Ano sinasabi mong nagkapera lang, hindi na namamansin? Ba't ka nakikipag-away? Ay nako, hindi ka na pwedeng magsalita tungkol sa kanila. Tara. At bakit hindi? Galit ako at bakit pinipigilan mo ako kung nakikipag-away ako? Bakit ako naman ang sinisigawan Ay, naku. Lahat sila may sinasabi sa likod ko. Pero ikaw, wala kang ginagawa. So nakahanap ka ng dahilan para magalit sa akin? Abla, pwedeng pumasok muna Tumigil tayo. ka. Huwag mo akong bigyan ng dahilan na sa'yo ko ibuhos ang galit ko. Kung hindi pa rin sa'yo sapat ang mapahiya ako, edi saktan mo pa ako, Anne! Ano bang sinasabi mo? Pinipilit mo ba talaga ako? Pagod na ako, Anne! Sa pakikialam mo sa buhay naming lahat at pagod na ako na lagi ka na lang galit! Tumigil na kayo at nakakahiya na. Tulad ng pakikialam mo kay Abby Firat, pinipilit mo siya sa babaeng ayaw niya. Kahit ang pagpunta namin sa banyo, kailangan pa namin humingi ng permiso sa'yo dahil sa takot namin sa'yo. Tumigil ka na. Sevi, pumasok ka na bago pa kita tuluyang masaktan. Matagal mo na kaming sinasaktan, Anne. Kaya tama na. Abla Sultan, huminahon ka lang please. Walang respeto. Ano nangyayari? Ano kasi yung galit niya kay Figen at Dorie, nabaling niya kay Sevi, kaya sundan mo siya, sige na, bilisan mo na. Habulin mo na siya. Sevi! Thank you ha, binisita niyo ako. See you, Sebo. See you, Ergin. Come see us too, ah. Sure, gagawin namin. Hindi ba, darling? Oo naman. Of course we will, darling. Bye. 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 Balik kayo, girls. Sure thing, we'll do. Bye-bye. Bye. Bye. Hindi mo na kailangan sabihin sa kanila na pupunta tayo at bibisitahin natin sila. Mga friends mo sila, kailangan maging mabait ako. Hindi na kailangan yun. Kasi ayoko makipag-usap sa kanila kahit kailan. Okay. Kung yan ang gusto mo. Kanina pa sila nakaalis. Evet, kanina pa nga wala. Ergin, sorry ha, nailagay kita sa alanganing posisyon. Pero wag mo sanang isipin na ginamit kita para sa sarili kong interes at sana mapatawad mo ko sa nangyari. Hindi. Okay lang. Pero, pwede ko bang malaman kung ano talaga ang dahilan? Wala naman. Bigla ko lang naisip yun kanina. Okay ka lang ba? Hindi. Punong-puno na ako. Bakit ako ang sumasalo ng lahat? Ang totoo, hindi naman siya talaga galit sa'yo. Galit siya dun sa dalawang babaeng kapitbahay niyo na kung ano-ano yung sinasabi. Nagkataon lang na ikaw lang... Please, tama na, Mirza. Nag-uumapaw na ang galit ko. Pagod na ako at gusto ko nang pumasok ng kwarto ko. Magpapahinga na ako. Okay, walang problema.